Paano maiiwasan ng mga taong nais manloko sa ating mga negosyo? Ikaw ba'y nabiktima na ng mga taong walang ibang nais kundi makapanloko? O di naman kayo gusto mong malaman kung paano natin ito maiiwasan? Kung gusto mong itong malaman, halika samahan ninyo ako. Ako si Billy Sioson, dating OFW at ngayon ay isa ng negosyante dito sa Pilipinas. At bago ko po ito simulan, ay meron muna akong kwento. Tandang-tanda ko po nung ako'y bata pa, meron pong tindahan ng mother ko. At minsan isang araw, merong isang van na pumarada sa tapat ng tindahan at nag-alok ng iba't ibang klaseng paninda. At sabi po ng mother ko sa akin, lumabas muna ako dahil masikip nga daw po doon sa aming tindahan. So pagbalik ko po, nakita ko na yung mother ko na naluluha dahil natangayan daw po siya ng pera. So hindi na po namin nahabol yon at naging aral na lang po sa kanya yung pangyayari. Noon naman po nagsimula kami ng pagbe-bakery, ay may nag-alok po sa akin ng soft drinks. Sinabihan po niya ako na baka gusto mong magtinda ng soft drinks since bakery ka, yung iba diyan kakain ng tinapay mo, walang maiinom. Dahil po kadarating ko lang po nun galing sa abroad, hindi na po ako familiar doon sa mga tao doon kung sino yung dealer ng soft drinks or kung sino pa yung ibang kung sino pa yung ibang pwedeng mag-alok noon or mag-ahente. So dahil po nagtiwala kagad ako, ang sabi niya, o sige, wala ka pang rep, bibigyan kita ng cooler. At lalagyan din natin to ng branding para malaman ng tao may soft drinks ka. So madaling salita po ay natangayan po niya ako ng kulang 2,000 dahil ang pangako niya ay kinabukasan dadaling yung soft drinks tsaka cooler. So yun nga po, lumipad na lang ng parang bula dahil sa dami po ng inalok niya sa akin free, nadala na rin po ako. Meron po ang ibang pangyayari na merong isang mama na bumibili sa anak ko at parang narinig ko po na nililito niya yung bata. Lumabas po ako, tapos bigla niya ako binate, "Oh pre, mahaba na balbas mo ah." Pero hindi ko naman siya kilala. So tinawaan ko lang, pero tinitigan ko siya dahil alam kong nanlilito na siya. So yan po yung iba't ibang klase ng mga panloloko na naranasan ko po buhat pa nung ako'y bata hanggang sa nagkaroon kami ng tindahan. Meron pa nga pong iba, yung sa sukli lilituhin ka. Sasabihin nila, "Oh, 50 yung bigay ko pero 20 lang siya." At mabuti na lang po ay pagka gano'n po yung customer, ibinubukod po talaga namin yung pera para kung sakali man mangyari yun, ipapakita namin walang 50 rito. Madalas pong nangyayari yan. Kaya naman po, do'n sa mga bagong may tindahan, isinasuggest ko po na lagi kayong mag-iingat kasi marami pong klase ng manloloko na gusto tayong maisahan. So, paano natin maiiwasan ang mga taong nais manloko sa ating mga negosyo? Kapag may inaalok silang produkto at masyadong mababa ang presyo, mag-isip-isip na po kayo. Kasi po, malalaman niyo naman po na ang presyo ng mga produkto na pwede nating itinda sa ating mga tindahan ay hindi naman po magkakalayo. Pagka po halos umabot na sa kalahati ang presyo, magduda na po kayo diyan. Sumunod, kapag hindi nakapagbigay sa'yo ng identification, buhat po kasi ng nangyari sa akin yung sa soft drinks, 'pag hindi ko po talaga kakilala yung dealer, tinitingnan ko po yung ID. Kagaya po ngayon, pagka may mga ahenteng lumalapit sa'min, talagang tinitingnan ko na yung identification para po makasigurado kami. Sumunod, yung mga walang permit. Kasi minsan po may mga nag-aalok ng kung ano-ano, pati nga po yung sa pag-aaral ng mga bata, minsan may nangyari dito na nag-aalok sila kunyari tapos naniningil, mga wala naman po palang permit. So isa rin po yun sa pwede ninyong tingnan. Ang madalas pong nangyayari ngayon is yung yung nanlilito yung mga customer. Kunyari, yung sa sukli, ang binayad nila ganito tapos guguluhin ka sa sukli, makikipag-unahan sila sa'yo mag-compute. Kaya po halimbawa may mga gano'ng customer, siguraduhin niyo lang po na kino-compute niyo yung mga binili niya sa harap nila. Ako po kasi kahit alam ko na yung isusukli ko dun sa customer, ipinapakita ko pa sa kanila na kino-compute ko sa calculator para masigurong hindi na sila makakapanlito.
At ang pinakahuli po ngayon, madalas din po nangyayari, yung mga pekeng pera. Kaya po isinasuggest ko sa inyo na hangga't maaari meron kayong mga money detector sa inyong mga tindahan. Kasi yung mga peke po madalas 1,000, 500, napakahirap pong kitain ng pera ngayon. Kaya naman po hangga't maaari, bumili kayo ng money detector para kung hindi niyo man, kabisado kung paano titingnan yung tunay na pera, sa money detector po malaking tulong po 'yun para sa ating mga negosyante. Kaya naniniwala ako na kapag aware tayo sa mga taong ang pakay ay makapanlabang, ay maiiwasan nating maging isang biktima. Bakit ko ito ginagawa? Ang hirap po ng buhay natin ngayon. Kaya naman, nagkalat din yung mga taong walang ibang hangad kundi makapanglamang. Dahil ngayon, alam niyo na ang ilang dahilan, maiiwasan na natin ang maging biktima ng mga taong mapanlamang. Ang kalaban natin dito ay ang mga taong mahilig manlamang sa mga kapwa nating negosyante. Kalaban kasi natin dito ay ang mga taong mapanlamang sa mga kapwa nating negosyante. Kaya lagi ninyo ako samahan na magbahagi ng aking mga experience o karanasan sa kapwa nating negosyante para lumawak ang kanilang kaalaman sa pagninegosyo. At siya nga po pala, open po ang Bernilings Bake Shop magmula 5:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi, magmula Lunes hanggang Sabado at 5:00 ng umaga hanggang 10:00 ng umaga tuwing Linggo. Linggo po kasi ang araw namin ng pahinga, kaya naman po, pagdating ng 10:00 nagsasara na kami. Pero Lunes, nagtitinda po ulit kami. So, lagi niyo pong tatandaan na 'pag magagawi kayo dito sa lugar namin, tikman niyo po yung aming mga paninda. Siya nga po pala, kung meron po kayong mga suggestion, paki-comment naman po sa ating, comment section at, paki-like and share na rin po ang ating page. At kung meron pa kayong gustong pag-usapan ng mga topic kagaya nito, paki-comment din po. At, lagi niyo pong tatandaan na sa Colossus 3:23 na kung kayo'y magtatrabaho, isipin ninyong naglilingkod kayo sa Diyos at hindi sa tao. At lagi niyo pong tatandaan na kasama ninyo ako sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.